Kumusta na ho sa ating mga kaperla, sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal na OFW? So ngayon pakinggan at napanood natin yung meeting ngayon ng Senate at sobrang nakakahiya at supalpal yung SP Senate President Soto ngayon dahil sa mga ginagawa niya na unconstitutional. Yun nga yung problema doon. Wala ka bang, sabi ni Marcoleta, wala ka bang lawyer na sana naman pinabasa nyo? Or nagbasa ka naman sana ng batas para malaman mo kung ano yung tamang nakasaad sa batas at yun ang dapat sundin. O, di ba? So palpal kayo ngayon. Kasi nga nahihirapan kayo dahil sa pagprotekta nyo dyan sa tambaluslos na yan. Hindi naman yan mangyayari sana kung talagang batas yung sinusunod nyo. What the law, ang nakasaad sa law, dapat yun ang sundin. Pero dahil nga sa sobrang, yun nga, dahil sa pera, yan ang nangyayari. Sobrang nakakahiya yung mga banat ni Senator Cayetano at ni Senator Marcoleta. Kung naiintindihan lang kung hindi talaga makapal yung mukha, sobrang sampal yung sinasabi nila sa iyo ngayon, kung naiintindihan nyo yun, tapos palusot ka pa, yung mga sagot nyo wala naman sa tono. Gumagawa kayo ng parang kanto lang na hindi nakasaad sa batas yung mga ano nyo, walang basihan. Gusto nyong i-chismis lang ba? Yeah, so you deserve it. Kasi yun yung gusto nyo. Yun yung gusto nyong mangyayari. So kinalaban nyo pa itong mga lawyer na to. Sinabi mo pang hindi kailangan ng lawyer at mas magaling pa mag-imbestiga ang hindi lawyer. Yan, kasi hindi mo alam yung batas. Yan yung problema doon. Gusto mong ikaw yung masusunod. Feeling mo magaling ka na dahil matagal ka na dyan sa Senado. Di kasi yung basihan, matagal ka na dyan, magaling ka na. Ang daming matagal dyan, kurakot pa rin. At yung iba, iyakin din. Yung problema dyan. Sa mga wala kayong masagot, wala kang masagot. Tas parang si Bato, ano mo pa? Parang walang respeto daw. Walang respeto, nagsabi lang yun. Nagtanong and you have the right to answer the question. At may ano ka pa. Yan nga, sobrang halata kasi yung mga galawan nyo. Unconstitutional yung sinasabi mo. Hindi pala pwede na ikaw ang mag-decide. Ang sabi doon, with, hindi or. Kaya, yun. Kudos sa mga magagaling na senador. Sana patuloy pa po itong mga pangyayari ngayon. At sana dadami pa ang mga matitinong leader para makita talaga at masugpo itong korupsyon sa ating bansa. Kasi kung ganyan palagi, kasi yung mga leader napaka-soft. Parang dahil sa magkaibigan, mas pinahalagahan yung pagkakaibigan kaysa ano yung nasa batas. Yun yung problema dyan. Kaya hindi nyo pwedeng ungkatin, hindi nyo pwedeng banggain yung untouchable. Kasi may mga relasyon kayo or hindi din natin alam, baka may mga mga hidden agenda din, kaya ganun ang nangyayari. We do not know.
hindi din tayo makakapagsabi ng ganyan. Pero yun nga, ngayon, so ginagawa nyo, sobrang wala. Napakalayo, hindi. Parang ginawa nyong katatawanan, pinagluloko nyo yung mga tao. Napakaganda ng si Chis Escudero, talagang ano yung batas. Yan yung advantage. Dito natin nakikita ngayon. Ano ang kaibahan sa isang lawyer at saka sa isang taong nagmagaling-magalingan lang dyan. Komedyante, artista. Yun yung ano doon, yun yung disadvantage doon. Kaya maraming tao ngayon ang galit at hindi nyo na maluluko ang mga tao. Sino ba yung gusto nyong lukuhin? Ito lang ding may mga galit din sa dating administrasyon, sinasakyan nila yung sitwasyon. Pero ang daming mga tao, hindi nyo na maluluko ang mga tao. Kaya sana sa ating mga leader, do what is right. Do kung ano yung nasa batas, ano yung nasa konstitusyon natin. Hindi yung kayo yung nasusunod, hindi yung parang kayo yung batas. That is not, you are in you are doing sa AWG's dyan, you're looking for ano yung tama para you will come up into ano yung batas na pwedeng gawin. Kaya yan yung nangyari. Ay, salamat naman at ganun yung nangyari. Okay, magandang araw po ulit sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kaperlas. Ingat po tayo lagi. God bless.